Sa halos 30 taon, ang stall na ito ni Naniki sa Baguio City Public Market ang naging pangunahing pinagkukunan na nila ng pantustos ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya naman nababahala sila kung sakaling matuloy ang development ng palengke. Kasi aalisin daw to, ipupunta doon sa sa slaughter. Paano yung malalayong lugar? Kunyari Tuba, pupunta sila mamamalingki doon, ang layo masyado. Kaya hindi po kami sang-ayon. Malaki rin ang kawalan ng kanilang kita pag sinimulan na ang proyekto. Depende na lang po kung marami kami kung ikakasya kami dito. Ganun po. Yung may mga kompletong business permit kami. Pero sa nakalipas na konsultasyon, ipinaliwanag ng pamahalaang lungsod na walang dapat ipangamba ang mga stall owners at mga nagtitinda. Mas madaragdagan din daw ang kanilang kita dahil sa isasagawang proper zoning ng mga nagtitinda. Matatanda ang noong Enero ngayong taon ay nagkaroon ng deliberation sa City Council hinggil dito. Dito na naig ang mayorya na itutuloy pa rin ang development ng palengke sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership. Pero tanong ng ilan, matutuloy pa ba ito? Sa kasalukuyan, hawak ng SM Prime Holdings Incorporation ang original proponent para sa nasabing proyekto. Pinag-uusapan na yung term of reference. Tapos na yung term of negotiation. Crafted na. Pag-usapan na, ongoing na yung pinag-uusapan na nila yung terms of negotiation. After that, it will be presented to the City Development Council, and from the City Development Council, dadali niya sa City Council for approval. And the City Council is given about 120 days. Kaya habang hindi pa ito nakakarating sa konseho, pinaghahandaan na nila ang pagtalakay dito. Doon natin titignan kung one, is it favorable to the city? Is it favorable to the stall owners? And yun yung parang mga punto na titignan natin sa approval. In fact, kung may mga kailangan pang iklaro doon, ang City Council ay pwedeng magkaroon ng consultation. Marami din daw silang tatalakayin dito kapag nakarating na ito sa konseho. Nagaduti layers ti kasla sindikato dita, agsipod ta agabang dalang ti 600 pesos per month dito City of Baguio, and yet sa bali din nakanagan, sa bali din okupar, sa bali din mga laklako ti rice na, gusto mga adati kunan nga 6,000 ti iba'y bayad na, ejay agpapaabang, actual occupant ko na nga 20,000 baht per stall. Para kanya, we should welcome development. Development as in amin ko mga issues tutakan masolbar like cleanliness. No, you know, if we do not clean that, hamot nga isudat ti cleanliness ita. Malagip yun at one time in 2005 dati meningo koksimia tayo nga outbreak. Nagapo ka no ejay. Bagamat gumugulong na ang proseso ng redevelopment, panawagan pa rin ng ilang vendors at stall owners na maisama ang kanilang mga boses at hinaing dito. Pag nagkataong lumusot ito sa konseho, sasalang na sa Swiss Challenge kung saan malayang magpasa ang sinumang kumpanya na makakahigit sa alok ng SM Prime Holdings. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.